Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. Sa gabi pong ito ay tayo po ay pangungunahan ni Brother Bon Lismar Dulawen, pero bago po iyon ay tayo muna ay mag-awitan para sa ating opening song at pagkatapos po nun ay opening prayer po na ibibigay sa atin ni Sister Kai at pagkatapos po ng opening prayer ay maririnig na po natin ang mensahe po na ibibigay sa atin ni Brother Bon Lismar Dulawen. At pagkatapos niya po mag-speak ay maaari na po kayong magbigay ng inyong insights or karagdagan po at pagkatapos po nun ay mag-proceed na po tayo sa ating closing song at closing prayer po ng ating speaker. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyong pagbuhat proteksyon po sa amin sa buong araw na ito. At kami po umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig ng inyong banal na salita. Sa pagsisimula po ng aming pag-aaral sa gabing ito, Ama, naway ikaw pong magkaloob sa amin ng karunungan at katalinuhan upang ang mga mensahe na aming mapapakinggan ay amin po maunawaan at tumimo ng malalim sa aming puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po nabubuhay dito sa libutan. At ganoon din naman po sa aming tagapagsalita, naway puspusin niyo po siya ng karunungan at katalinuhan upang kanya po itong may salaysay ng maayos at malinaw at naway itago niyo po siya sa likuran ng inyong krus upang lahat po ng mamutawi sa kanyang mga labi ay naayon lamang po sa inyong banal na kalooban. At naway tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin ng mga mensaheng ito ang humubog po sa aming mga buhay at ang mga liwanag nito ang aming pamalakaran
upang kami po mag-set ng good example dito sa sanlibutan at upang kami po maging karapat-dapat na manirahan din sa langit na inyo pong inihanda para po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob sa amin. Patawad po kung saan po kami sumpungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa atin, and ako po si Bonlis Mardulawen, ang iyong tagapagsalita ngayong gabi. So, ang ating pong evening devotional ay mahanap sa God's Amazing Grace ni Mrs. Ellen G. White at pinamagatang That We Might Be Overcomers. So, mga kapatid, tayo po ba ay mga overcomers na? So, malalaman po natin dito. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, sabi sa Revelations 12 verse 11. So Christ has made it possible for every member of the human family to resist temptation. All who would live godly lives may overcome as Christ overcame. To make God's grace our own, we must act our part. The Lord does not propose to perform for us either the willing or the doing. His grace is given to work in us to will and to do, but never as a substitute for our effort. Our souls are to be aroused to cooperate. The Holy Spirit works in us that we may work out our own salvation. Fine mental qualities and a high tone of moral character are not the result of accident. God gives opportunities. Success depends upon the use made of them. The openings of providence must be quickly discerned and eagerly entered. There are many who might become mighty men if, like Daniel, they would depend upon God for grace to be overcomers and for strength and efficiency to do their work. It is necessary to maintain a living connection with heaven, seeking as often as did Daniel 3 times a day for divine grace to resist appetite and passion. Wrestling with appetite and passion unaided by divine power will be unsuccessful. But make Christ your stronghold, and the language of your soul will be, In all these things we are more than the conquerors, through him that loved us, said the Romans 8:37. And Apostle Paul said, I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. But let no one think he can overcome without the help of God. You must have the energy, the strength, the power of an inner life developed within you. You will then bear fruit unto godliness and will have an intense loathing of vice. You need to constantly strive to work away from earthliness, from cheap conversations, from everything sensual, and aim for nobility of soul and a pure and unspotted character. Your name may be kept so pure that it cannot justly be connected with anything dishonest or unrighteous, but will be respected by all the good and pure, and it may be written in the Lamb's Book of Life to be immortalized among the holy angels. So, yun po ang ating evening devotional. So, ang title po ay That We Might Be Overcomers. So, mga kapatid, tayo po ba ay mga overcomers na? Or magiging overcomers pa lang? So, paano ba tayo magiging overcomers? So, ang sabi dito is, by the blood of the Lamb and by the word of testimony. So, kaninong blood? Ang blood ng Panginoon. Because He saved us, nagpakatao siya upang maligtas niya tayo, and that is our salvation, mga kapatid. And ang pangalawa is to follow the testimony or aralin natin ang buhay ng Panginoon sa Biblia, sa lahat. And ito ang ating ehemplo kung paano mamumuhay.
Dahil ang sabi dito, Christ made it possible para sa ating lahat na makaresist ng temptation. At kailangan natin na mamuhay na parang kay Kristo. Ito ang karamihan na hindi naiintindihan ng mga tao. Paano tayo mamumuhay na parang kay Kristo kung siya ay Panginoon naman? Simple lang mga kapatid, naging tao siya para sa atin. Nung nandito siya as a man, prone siya or vulnerable siya sa mga temptations, sa mga sakit, which can lead or further lead to mga paglabag sa mga utos o mga commandments. Pero hindi siya nabigo. So, para sa atin, kailangan din natin gawin ang ating part. Hindi porket naligtas tayo ng Panginoon, hindi porket nagsakripisyo sa para sa atin, ay mapupunta na tayo sa langit, o yun na, sapat na. Dahil mga kapatid, kailangan din natin gawin ang ating tungkulin. Ano ba ang ating mga tungkulin? Unang-una sa lahat, ang magsilbi sa Panginoon. Paano natin siya masisilbihan, mga kapatid? Sa pag-aaral sa kanyang mga salita. Dahil paano natin pagsisilbihan ang isang Panginoon na hindi natin kilala? So, kailangan natin kilalanin ang Panginoon, basahin natin ang Biblia, at ito ang isabuhay natin, yung kanyang pamumuhay sa Biblia, kung paano siya nakapaglaban sa mga pagsubok, ganun din dapat ang ating ehemplo o kailangang gawin. So, hindi basta-basta na nabigyan tayo ng moralidad parang aksidente lamang o coincidence lang na alam mo naman ang tama at mali o malalaman mo din naman ang tama at mali. Kasi mga kapatid, kahit ang mga bata, kapag ano ang tinuro mo sa kanila, yun ang magiging tama at mali para sa kanila. So, nabigyan tayo ng discernment na maintindihan natin kung ano dapat ang tama at mali, at yun ay gamitin natin para sa Panginoon, mga kapatid. Ang Panginoon din ang nagbibigay ng oportunidad para sa atin para makamit ang ating mga success. At sabi nga na kailangan natin malaman agad kung ito ba ay tama o mali sa lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay. Kailangan ang basehan natin ay thus said the Lord, dahil ito ang dapat na maging standard natin, o si Kristo dapat ang standard natin. Dahil kung magagawa natin ito, madami sa Biblia na gaya ni Daniel na kailangan nila ang Panginoon para maka-overcome. Hindi nila tinataas ang kanilang mga sarili, kumbaga sinasubject nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Dahil kailangan talaga natin na magkaroon ng connection sa Panginoon. Paano? By prayer. Kausapin natin siya kung paano tayo makakalagpas sa mga pagsubok natin, kung paano tayo makakaresist sa mga appetite and passion natin. Dahil mga kapatid, kung sa isip natin na hindi na natin kailangan ng tulong ng Panginoon, nagkakamali po tayo. Dahil alam naman natin na ang pangalawa sa mga sabi ni Satanas kay Eva, kapag siya ay kakain ng prutas ng tree of life, ay tree of knowledge, siya ay magiging parang Panginoon, or you shall be like God. Mga kapatid, kapag iniisip natin na hindi natin kailangan ng Panginoon, ibig sabihin nito ay parang tayo ay mighty na, tayo ay kaya na natin na wala ang Panginoon, and we think that we are like gods. Ngunit mga kapatid, kapag linalabanan natin ang mga temptasyon, ang mga challenges natin na wala ang Panginoon, hindi tayo tatagumpay. Gaya nga sabi ni Paul na kailangan natin i-under ang katawan natin at i-bring natin ito sa subjection, pero kailangan natin ang tulong ng Panginoon dahil ito ang magpapalakas sa atin. Dahil kapag tayo ay gagawa ng misyon ng Panginoon, kapag tayo ay nagpe-preach,
kailangan makita din sa ating buhay parang ginawa ng Panginoon na isinabuhay na dapat natin ang mga kanyang ituturo. Dahil kung hindi natin ginagawa ang ating mga itinuturo, nagmumukha tayong mga hipokrito o kaya mas lalo pa tayong mabibigo. Kaya, sabi nga na kailangan hindi natin isipin na hindi natin kailangan ang tulong ng Panginoon kasi wala tayong lakas o wala tayong na-develop na buhay na kaya natin lumagpas sa mga temptasyon. Kailangan natin na trabahuin ang ating mga tungkulin at bigyang diin ang pag-aaral sa mga salita ng Panginoon dahil ito ang magpapalakas sa atin. Kailangan na sa bawat araw ay nililinis natin ang ating sarili upang hindi tayo makonekta sa mga dishonesty o mga unrighteousness at kailangan natin ng i-cultivate ang ating mga ugali para sa respeto at para sa Panginoon. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but ye be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. Romans 12, verse 1 to 3. So ito ang ating mga kailangan gawin mga kapatid. Kailangan natin o tungkulin natin na gawin ang ating mga bahagi sapagkat hindi sapat lamang na niligtas tayo ng Panginoon. Kailangan din natin gawin ang ating mga part para iligtas ang ating mga sarili, para mahasa natin ang ating mga sarili at maging kaaya-aya tayo sa mata ng Panginoon. At para din maging testimony din tayo o maging liwanag tayo sa iba. So ito lamang po kung paano tayo magiging overcomers. Kailangan natin ang Panginoon at kailangan natin isabuhay ang mga kanyang salita. Ito po ang ating evening devotional ngayong gabi. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po, Brother Bon po sa inyong napakagandang mensahe at sino po ang magbigay po ng insight dito po sa Zoom or sa FB Live po? So, sinabi po sa ating devotional po ngayon no, na sinabi po sa ating devotional po ngayong gabi po na si Kristo po in his human form ay nakaya niya pong i-resist ang temptation po na binigay sa kanya ni Satan. Diba, wala. Diba sabi nga diba na nobody's perfect pero si Jesus in his Christ in his human form po ay nakaya niyang i-resist po ang temptation po na binigay sa kanya ni Satan. Kasi po, di ba, hindi po siya nag-let go po sa kanyang ama na nasa langit po at huwag din po nating isipin yan po talaga yung pinipinpoint ni Kuya Bon po kayo no, na huwag po nating isipin po na kaya po nating i-handle po yung mga temptation natin pag wala po si Kristo sa ating buhay po. So, sino po ang may magdagdag pa po? Hello, narinig ba ako? Opo.
Yan. So, thank you so much, no. Napakaganda po ng ating napag-alan kasi dito tumatak sa akin na, 'di ba, Satan is our the accusers of the brethren. So, ayaw niya na maniwala tayo sa Panginoon na mapapabanal tayo ng Panginoon through obedient, no? Kung tayo ay susunod kasi nga 'di ba, sanctification is a lifetime. Kung may kahinaan tayo, parang nawawala na tayo ng siglang manalangin. Pero binibigyan pa rin tayo ng paalala ng Panginoon, mas manalangin tayo, the more na hindi natin o wala tayong ganang manalangin. Pero mas kasi pinapakinggan natin Satan na tayo mahina, nagkakasala, kahit ilang beses tayong manalangin, ganun pa rin tayo, hindi nagbabago, ganun. Parang paulit-ulit na lang. Pero the more nating pinapakinggan yung bulong ni Satan, the more din tayong magiging gaya ni Satan. Magiging accusers of the brethren din tayo. Masasabi din natin, ikaw kapatid, panay panalangin ka, panay simba ka, pero ganyan pa rin yung ugali mo. So, nagiging ganun tayo, nagiging accusers tayo with the brethren. Pero ang nais noon, na kahit na tayo mahina, patuloy pa rin tayong lumapit sa Kanya. Patuloy pa rin natin ihingi sa Kanya yung gabay at syempre, protection sa araw-araw. Hindi tayo manghihina kasi that's why pinapahintulot ng Panginoon yung napakadaming mga bagay para maging matibay tayo. Kaya isa po yung paalala sa atin na hindi lang tayo dapat sumuko kung panahon na wala na tayong ganang manalangin o kausapin yung Panginoon personally. Pero inaanyayahan niya pa rin tayo na the more tayong nangihina, the more tayong nagkakasala, the more na kinakailangan natin ng tagapagligtas. At doon yung pinapangako ng Panginoon na tayo'y makakapanagumpay. Yun lamang po. Thank you po, Sister Daniela po, sa inyong insight at karagdagan po. Hindi na po ang nais po dagdag po. Kasi di ba, ang goal lang naman nating lahat, di ba, ay makapunta po sa langit at makakasama po ang ating tagapagligtas at ang ating Panginoon. So, ang pag-resist po sa temptation ay po yung susi po para makaakyat po tayo sa langit at mas malagay po ang ating pangalan po sa book of life. Yan po. At kung wala na pong mag-insights ay tayo na po ay mag-awitan para po sa ating closing song at sundan po yun ang closing prayer po ng ating speaker.
Tayo po ay yumuko para sa panalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa napakagandang mga mensahe at kailangan po namin na gawin ang aming mga tungkulin para po pagsilbihan kayo. Panginoon, tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng lakas upang magawa po namin ang mga bahagi namin upang sa gayon po ay malabanan po namin ang mga temptasyon, ang mga appetite namin at kaya po namin mag-abstain sa lahat ng mga bagay na kailangan po naming iwasan. Naway Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas at ng talino upang maintindihan po namin lahat ng inyong mga salita, upang maintindihan po namin kung anong aming gagawin at upang kaya po namin na isabuhay ang buhay na ginawa ng inyong anak na si Jesucristo. Patawanin niyo po ang aming mga sala. Ito po ang aming diling sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo, ang tagapagligtas. Amen. So, maraming salamat po sa pag-join po dito sa ating Zoom at sa FB Live po at inaanyayahan ko po kayo bukas na mag-join din po para sa ating morning devotional, 5 a.m. po ng umaga at sa gabi po ay 6 p.m. Muli, magandang gabi po sa ating lahat.